palagi ka nitong isusubo at palagi itong magpapatira sa iyo at palagi nitong gagalingan tuwing may nangyayari sa inyo kung magagawa mo lang na iwasan o wag awayin ang babae mo. Okay? Dahil tandaan mo ito, ang pakikipag-away sa babae o kapag ka pinatulan mo ang babae sa isang argumento, yung activity na ito o aksyon na gagawin mo na ito ay malakas makapatay ng libog niya sa katawan. O sabihin na natin, ito'y isang attraction at interest level killer. Kasi ang mangyayari niyan, kapag ka pinatulan o nag-away o nagtalo kayo ng babae mo, imbis na sana ang maramdaman niya sa iyo ay yung romantic na feeling, ang mangyayari tuloy ngayon yan ay magbabago yung pakiramdam niya mula sa romantic papunta sa pagkaasar, pagkainis o galit sa iyo. Okay? Galit na kapag ka naramdaman niya ay of course papatay ng nararamdaman niyang libog sa iyo. Kasi sino ba naman ang makakaramdam pa ng libog kung sa mga oras na ito ay sabihin nating pinagmumura mo siya, inaaway mo siya, pinagsasabihan mo siya ng mga hindi magandang salita hanggang sa umabot na nagkakasakitan pa nga kayo ng pisikal. Bagay na alam naman natin na hindi mo talaga pwedeng gawin sa babae, hindi lang dahil maapektuhan yung nararamdaman niya para sa iyo, pati yung respeto niya sa iyo, kundi pati na rin itong bagay na ito ay illegal. Huwag kang mananakit ng babae. That's beta, okay? Wag na wag mong gagawin ng bagay na iyan. Hanggat maaari, tiisin o kontrolin mo yung nararamdaman mong emosyon o galit dito sa babae na ito, okay? Sa totoo lang, dapat nga niyan, hindi ka na nakakaramdam ng galit o pagkaasar o pagkainis sa isang babae, lalong-lalo na kung may mga experience ka na o may nalalaman ka tungkol sa kung ano ang mga kababaihan, okay? Lalong-lalo na bago ka pumasok sa isang relasyon, dapat lang na sabihin nating alam mo dapat yung ginagawa mo o pinapasok mo. Kaya dapat lang na hindi ka naaasar o naiinis o nagagalit sa mga kababaihan, okay? Pero kung sobra na talaga at sabihin nating nambabastos na o hindi na tama yung ginagawa sa iyo, then ang pwede mong gawin dito ay still of course hindi pa rin yung mainis, magalit o maasar o awayin siya, okay? Kundi yung sabihin nating maaring paalisin mo o kaya tapusin mo na yung date ninyo o kaya ikaw ang umalis o kaya sabihin nating hiwalayan mo na lang, okay? Huwag mo na lang ituloy yung relationship ninyo dahil kung ganyan kayo at hindi mo naman siya nadidisiplina o sabihin natin ayaw din naman pala niyang sumunod sa iyo, then mas mabuti pa na maghiwalay na lang kayong dalawa kaysa umabot pa kayo sa sakitan o sabihin natin kaysa yung mga pagtatalo ninyo o mga away ninyo ang maging dahilan pa kung bakit maghihiwalay din naman pala kayo. Pero again, kung gusto mo na isubo niya palagi ang tarugo mo ng masarap, okay? At mag-perform o galingan nitong babae na ito sa iyo tuwing may nangyayari sa inyong dalawa, then, again, ang bagay na dapat na ginagawa mo ay dapat hindi ka pumapatol o nakikipag-away o nakikipagtalo sa isang babae. Dahil unang-una niyan, ang babae ay emotional. Okay? Ibig sabihin, kahit na ano pang loy ka ang sabihin mo sa kanya, o kahit na manalo ka pa sa debate ninyo, itong mga bagay na sinasabi mo o pinuprove mo sa kanya sa mga oras na nangyayari yung sitwasyon na iyon, okay, ay hindi rin niya naman maiintindihan. Dahil ang mangingibabaw sa kanya sa mga moment na iyon ay yung kanyang nararamdaman, okay? Na kapag ka nangyayari, tuwing nangyayari ito sa isang babae o sa isang tao, of course, kung mataas ang emotional level, ang intelligence level ay babagsak. Okay? Kumbaga, when your emotions are high, your intelligence level is low. Nagiging clouded kasi o naka-cloud ng emotions mo, yung vision mo o yung logical mo na kaisipan o logical mind mo. O sabihin na nating na sasapawan o natatabunan ng nararamdaman mo yung
mga bagay na dapat na makita mo bilang tao ng tama, okay? Nang dahil nga dun sa nararamdaman mo na yun. Kumbaga, instead na sana mas maintindihan ng babae yung mga sinasabi mo sa moment na nag-explain ka sa kanya o nakikipagdebate o nakikipagtalo ka sa kanya, ang nangyayari tuloy dahil nga emotional siya, mas lalo lang siyang nagagalit o lalo siyang naaasar o lalong na-turn off sa iyo. Kasi nga, yung pakikipagtalo mo sa kanya ay lalo lang nagpapalala o lalong nagtitrigger o nagagatong sa nararamdaman niya. Okay? Dahil sa mga moment na iyon, sobrang emotional niya na. Okay? Lalong-lalo na mababa na nga yung intelligence level niya. So, kahit anong sabihin mo, hindi niya na to ganun naiintindihan. So, anong nangyayari tuloy, instead na maintindihan niya yung tunay na mensahe mo, natatranslate tuloy ngayon itong mga bagay na sinasabi mo sa mga negatibong, sabihin nating, enerhiya, okay? Na pwede niyang maramdaman na hindi niya gustong maramdaman, actually, okay? Na pinipilit mong iparamdam sa kanya sa mga moment na iyon. Okay? So, instead na makipagtalo ka sa babae sa mga moment na nag-i-emotional siya o sabihin nating nagdadadaldal siya o inaaway ka niya o naaasar siya sa iyo, okay? O sabihin natin sa moment na gusto niya makipagtalo sa iyo, okay? Sa moment na instead na makipagtalo ka o makipagsagutan ka o patulan mo siya, ang bagay na dapat na ginagawa mo ay dapat it's either tumatahimik ka na lang, okay? O pinapatahimik mo na lang siya, okay? O kaya naman ay umaalis ka na lang ng bahay o paalisin mo siya kung nasaan kayo, o umalis ka na lang kung nasaan kayo, o tapusin mo yung date, okay? O kaya kausapin mo siya ng maayos, o kaya bigyan mo siya ng warning na pag hindi siya tumigil ay tatapusin mo kung ano yung mayroong kayo. O kaya hanggang sa umabot na sabihin nating maghiwalay na lang kayong dalawa. Okay? O kaya hiwalayan mo na lang. Kaya sabihin mo sa kanya, ganito, hindi ko gusto yung ginagawa mo, nababastusan ako sa ganyan. Alam mo, sa totoo lang, mas mabuti pa na wag na muna tayo mag-usap ngayon. Dahil ang rason kung bakit gusto kong magkasama tayo ay dahil gusto kong mag-enjoy at mag-relax tapos magagaganyan ka ngayon. So, kung hindi ka titigil, then mas mabuti pa na itigil na lang natin to. O kaya sabihin mo sa kanya, mas mabuti pa na wag na lang muna tayo magkita o wag na lang muna tayo mag-usap. O kaya sabihin natin, kung hindi mo pa masabi yon sa mga moment na yon at hindi tama yung timing at hindi mo dapat to sabihin sa mga oras na ito dahil hindi siya para sa ganong klaseng sitwasyon, then ang bagay na pwede mong gawin ay, tapusin lang kung ano yung meron kayo sa moment na yun, like a date o kung magkasama man kayo kung saan, okay? Tapusin ninyo yung activity ninyo, okay? Tapos kapag magkahiwalay na kayo, then tsaka mo sabihin sa kanya yung bagay na gusto mong sabihin sa kanya. Sabihin mo lang sa kanya na ayaw mo nang ituloy yung kung ano man yung mayroong kayo, o kaya basta wag mo lang siyang kausapin, wag mong replyan, wag mong pansinin, hanggang sa kapag kumontak siya sa iyo, tsaka mo sabihin sa kanya na hindi ka na interesado na makipagkita sa kanya ulit. Okay? Pero ako, ang payo ko sa inyo palagi, wag kayo magtapon ng babae. Okay? Wag ninyong putulin yung mga koneksyon ninyo sa babae. Don't burn bridges, okay, sa mga babae hanggat maaari. Okay? Pero kung kinakailangan na talaga, then, sige, go ahead, itapon mo. Pero hanggat maaari, huwag kayo magtapon ng mga option ninyo dahil mga spare natin yan, okay? Para kapag may ibang nagkupal o nagpakita ng hindi magandang ugali o kaya binastos ka ng iba o kaya hindi available yung iba, then palaging meron kang mahuhugot at mahuhugot dyan, okay? Kaya nga, tinuturuan ko kayo kung paano mang-game ng tama, i-lead yung babae ng tama, o turuan yung babae ng tamang sabihin nating kaugalian niya sa relationship ninyo, okay, ay para sabihin na nating hindi na umabot pa sa punto na kailangan mo magtapon ng isa sa mga option mo o isa sa mga resource mo. Okay? Dahil ang gusto ko as much as possible ay makip natin yung mga kababaihan. Pero again, kung hindi na talaga kaya, talagang gusto mong i-let go, then i-let go mo. Okay, di naman yon. Pero hanggat makikip mo sila, i-keep mo para mayroon ka palaging spare. Dahil hindi ganun kadali na kumuha palagi ng bagong babae sa buhay mo, okay? Dahil nga ang daming dapat gawin, okay? So, mas mabuti na lahat ng babae na makikilala mo o maide-date mo ay palaging makikip mo sa, sabihin natin, sa roster mo.
Okay, para kapag may isang babae na sabihin nating hindi siya available ngayon, then palagi mo mahuhugot itong babae na ito. Pero kung sabihin nga natin na gano'n na, bastos na at di mo na gusto yung mga bagay na ginagawa niya sa iyo, lalo na pinagsisigawan ka, tapos na-warningan mo na siya dati na huwag niya na uulitin, tapos inulit na naman, okay, then mas mabuti na makipaghiwalay ka na lang dito sa babae na ito. Okay, huwag na yung makikipagsagutan ka pa, yung makikipag-away ka pa, okay, o puprove mo pa yung point mo, o aabot pa kayo sa sakitan. Dahil sa totoo lang, hindi ka rin naman niya maiintindihan. Para ka lang nakikipagtalo sa poste o sa pader. Okay? Walang logic ang babae, lalong-lalo na kapag ka-emotional na siya. Kapag ka galit na siya, okay? Kapag ka, sabihin nating nakakaramdam na siya ng negative na vibe. Okay? Dahil nga, again, maganda, ang vibe niyo palagi ay nasa romantic. Okay? Well, iba sabihin dyan, alam ko na may mga itinuturo ako na para yung pakiramdam ng babae ay mapunta sa roller coaster of emotions. Kumbaga, makaramdam din siya ng negative, okay? Maasar din siya, magkaroon ng emotional turmoil o mag-wonder siya sa inyo. Okay? Well, totoo yun. Gusto ko rin na naaasar o nagagalit o umiinit ang ulo ng babae sa iyo dahil sa selos, dahil sa hindi mo siya pinapansin, dahil sa hindi mo siya priority, dahil sa ayaw mo ibigay yung marriage, dahil hindi mo pa rin siya binibigyan ng relasyon, dahil di ka nag-I love you, dahil di mo siya binavalidate, dahil di ka sumusunod sa kanya, dahil di ka nakayuko sa kanya, dahil hindi ka niya makontrol. Okay, so yun yung mga bagay na yan. Totoo yun, na gusto kong mangyari yung mga bagay na yan din. Kumbaga maramdaman niya yan o maranasan niya yan. Okay? Pero yung emosyon na iyon na gusto kong makuha natin ay hindi katulad ng emosyon na pwede mong makuha kapag ka nakipagsagutan o nakipag-away ka sa babae. Lalo na kung ang haba nung away ninyo, ang haba nung sagutan ninyo, ang haba nung sabihin nating pagtatalo ninyo. Yung tipong halos ilang oras o 5 oras o 3 oras kayong nagtatalo ng babae. Sobrang nakaka-drain ng energy yun para sa babae. Dahil tandaan nyo, mas emotional ang mga kababaihan. Mas sensitive ang mga feelings nila. Okay? So kung magtatalo kayo o mag-aaway kayo, yung pagod na mararamdaman mo, stress na mararamdaman mo bilang lalaki, mas malala yung mararamdaman ng babae doon. Lalo na't mas responsive siya o mas mabilis siya mag-react kasi nga wala siyang malakas na control sa emosyon niya. Matter of fact, dinodomina kasi siya ng emosyon niya. Okay, kaya nga kung mapapansin niyo, after ninyo makipag-away sa babae, parang bang ang bigat-bigat ng pakiramdam niya. Okay, parang bigat-bigat ng loob niya. Okay, bagay na actually, rason o isa sa mga rason kung bakit madalas nakikipaghiwalay o lumalayo ang mga babae sa mga ganitong uri ng lalaki na ang tawag nila ay mga toxic na kalalakihan. Okay? Dahil nga, bumibigat ang pakiramdam nila dito. Pero sa totoo lang, isa pang rason kung bakit din sila nakikipaghiwalay o nawawala ng gana sa mga ganitong uri ng lalaki ay dahil nga palapatol kasi sa babae, meaning walang control sa emosyon niya. Beta, 'di ba? Mahina, weak, 'di ba? Hindi stoic. Okay, kaya na-turn off sila dahil alam niyo naman na ang tunay na hinahanap ng mga kababaihan na uri ng lalaki o tunay na attracted sila, yung sabihin nating real man, 'di ba? Yung tunay na lalaki, yung parang bato, yung yung sabihin nating matibay, okay? Hindi yung naaalog o mabilis mag-react. Yung kumbaga may control sa emosyon niya, okay? Yung mature, yung hindi palapatol, 'di ba? Yung kapag emotional na yung babae, kaya niyang sumandal dun sa lalaki na yun na parang bato. Kumbaga, dapat ako lang yung emotional. Pag may problema ako o natatakot ako, dapat ikaw hindi ka ganun. Kapag mainit ang ulo ko, kaya nag-aaway tayo dahil sabihin nating kapag well, hindi may ibig sabihin na magsusunod-sunuran ka sa kanya o magpapakasim ka na. Ang punto ko lang dito is, yung hinahanap niya kasi na lalaki is yung lalaki na hindi nga papatol sa kanya kapag mainit yung ulo niya. Okay? So, kapag mainit yung ulo niya, ang hinahanap niya is yung lalaki na parang bato, hindi tatablang basta-basta, hindi papalakihin yung gulo. Kasi minsan, maliit lang naman yung problema. Hindi naman malaki yung problema sa relationship. Lumalaki lang dahil nga yung lalaki ay pumapatol. Okay? Kumbaga, nagtatalo na sila hanggang sa umabot na nagkakasagutan na. Okay? Tapos iinit yung ulo ng lalaki dahil binabastos siya.
tapos atamaan yung ego niya, tapos sabihin niya, sabihin natin, hindi na siya nasusunod o hindi naiintindihan yung punto niya, okay, dahil nga nasa emotional state na yung babae, kaya hindi ka talaga niya maiintindihan. So, kaysa umabot sa ganun, na talo din naman kayo pareho, lalong-lalo na ikaw bilang lalaki, din ang bagay na dapat na ginagawa mo ay huwag ka na lang pumatol, okay? Kumbaga, huwag ka na lang makipag-away, huwag mo na lang bigyan ng negative vibe o sabihin nating huwag mo na lang gawing ganong ka-toxic yung relationship ninyo. Okay? Kumbaga, kung may mararamdaman mang siyang negative na pakiramdam o maasar man siya o mapipikon man siya o magsiselos man siya, then dapat ang source nito ay positive. Okay? Kumbaga, galing ito sa game mo. Hindi galing sa kapabayaan mo. Okay? Hindi galing sa kawalan mo ng control sa emosyon mo o sabihin natin galing sa failure mo. Dapat galing ito sa game mo. Kumbaga, dahil siya umiyak o nagalit o na-miss ka o nagselos, ay dahil sa mga bagay na ginagawa mo, dahil busy ka, dahil di mo siya sinusunod, dahil hindi siya ang priority mo, dahil nami-miss ka niya, okay? Hindi dahil umiyak siya o nagalit siya o nagwala siya dahil nag-aaway na kayong dalawa. Lalong-lalo nang hindi dahil sa sinasaktan mo siya ng pisikal. Okay? Wag na wag mong gagawin ang katarantaduhan na iyan. Dahil maniwala ka sa akin, kapag nagawa mo yung bagay na iyan, yung babae mo, bababa at bababa ang tingin niya sa iyo dahil lalaki lang na sabihin natin gumagawa niyan sa babae niya ay yung mga beta male, yung mga walang control sa emosyon, yung mga sabihin nating walang respeto sa sarili niya o sabihin na nating ang tingin niya sa mga babae ay parang mga gamit lang na walang nararamdaman o hindi nasasaktan. Okay? Kaya ang tawag dyan sa mga yan ay mga low value beta male. Okay? Sila lang yung mga gumagawa niyan. Kaya wag na wag mong gagawin yung bagay na iyan dahil again, pagsisisihan mo itong bagay na ito sa oras na gawin mo itong bagay na ito dahil ikaw mismo alam mo na walang tunay na lalaki na mananakit ng isang babae, lalo na't alam natin na ang babae ay mas mahina sa ating mga kalalakihan. Actually, ang mga madalas na gumagawa ng mga bagay na iyan o madalas na nakakagawa niyan ay yung mga lalaki na may mga syota o sabihin natin mga lalaki na may asawa na. Okay? Sila yung mga madalas na nasasangkot o nakakagawa ng mga bagay na katulad niyan, yung mga nananakit o kaya nang-aabuso ng mga kababaihan dahil sa moment na ito, yung babae at yung lalaki ay mas madalas na magkasama. Okay? So, ibig sabihin yan, kung madalas sila magkasama, mas malaki ang chance na mag-away sila. Okay? So, kung madalas silang magkasama at malaki ang chance na mag-away sila palagi, then, of course, mas malaki ang chance na magawa ng lalaki o yung mister o yung boyfriend na masaktan o saktan yung babae niya. Okay? Dahil nga, the fact na nakipagrelasyon siya at yung iba inasawa pa niya yung misis niya, okay? Ang ibig sabihin niyan, itong lalaki na ito ay isang emosyonal na lalaki. Dahil kung hindi siya emotional, hindi niya sosyotahin o aasawain itong babae na ito agad, lalong-lalo na kung bata pa yung lalaki, o sabihin natin kung hindi siya weak o sabihin nating emotional, then mapipigilan niya yung sarili niya na wag ma-in love dito sa babae na ito. Okay? So, the fact na nakipagrelasyon siya o binigay niya sa babae yung committed relationship at lalong-lalo na yung marriage, okay? Then, ibig sabihin niyan, emotional nga siya. Kasi nga, na-in love siya dito sa babae na ito. So, kung emotional ito at mabilis itong madala ng nararamdaman niya, okay? Tapos, palagi sila magkasama ng babae niya, then napakalaki ng tsansa na magkaroon sila ng pagtatalo na pwedeng mauwi sa sakitan. Lalo na kung yung lalaki ay may hindi magandang childhood o childhood experience o sabihin nating hindi magandang mga natutunan o nakita sa mga magulang niya o mga taong nakapaligid sa kanya noong siya ay bata pa. Okay, so para sa kanya ay normal lang manakit ng tao o manakit ng hayop at lalo nang normal lang na manakit ng babae dahil nakita niya ito noong bata pa siya sa bahay nila o maaaring
sa paligid o napanood niya o sabihin natin may nagturo sa kanya, okay? So kung normal yan sa kanya, din gagawin niya talaga yan sa oras na sabihin nating umabot siya sa punto na hindi niya na makontrol yung emosyon niya. Dahil nga para sa kanya, itong gawain na ito ay hindi naman malaking bagay. Kumbaga, hindi naman big deal. Okay, normal lang ito. So, kung ganun yung paniniwala niya dito at di niya na makontrol yung emosyon niya, ibig sabihin, mababa na intelligence level niya, tapos sabihin nating sobrang taas na nga nung galit niya o nung pagkaasar niya, then saan ito pwedeng mauwi? Walang iba kundi sa pagsasabi ng masasakit na salita at sakitan ng pisikal. Malaki ang tsansa na dyan mauwi itong bagay na ito kung ang lalaki na kasama ng babae ay ganyan. Okay? So, bilang lalaki, kung talagang gusto mo magkaroon ng babae sa buhay mo, then dapat matuto ka na kontrolin mo ang emosyon mo. Kontrolin mo ang nararamdaman mo. Kontrolin mo ang feelings mo para dito sa babae na ito. Okay? Para nang sa gayon ay hindi lang basta ma-enjoy mo yung relasyon na mayroong kayo dahil of course kung magigame mo siya ng tama o magagawa mo ng maayos yung leadership na posisyon mo sa relasyon ninyo. Okay? Kung magagawa mo yan ng tama, kung magiging alpha ka sa relationship ninyo, okay? Panigurado, may enjoy mo yung relationship na mayroong kayo. So, para hindi mo lang basta ma-enjoy yung relationship mo dito sa babae na ito, o sabihin nating para hindi mo lang basta maranasan yung masarap na performance itong babae na ito sa iyo, at instead ay magstay pa ito sa iyo, then ang bagay na dapat na ginagawa mo nga ay yung inaayos mo, yung paglilid mo dito sa babae na mayroong ka na ito. Okay, wag mo siya itatrato ng hindi maganda. Wag kang mananakit ng physical. Wag mo na lang siyang patulan at also at the same time, wag mong hahayaan ang sarili mo na magalit sa kanya. Matter of fact, mas mabuti nga na dapat hindi mo hinahayaan ang sarili mo na magalit sa mga tao o sa mga bagay-bagay o mga mga bagay na nangyayari sa sarili mo. Kumbaga yung mga kung ano-anong mga bullshit o sabihin nating mga sitwasyon o mga pwedeng problema na magkaroon ka, wag mong hayaan na maapektuhan ka nito. Dahil sa totoo niyan, kahit na magwala pa yung babae o bastos pa yung ugali ng babae o sabihin na nating walang ya pa yung ugali niya sa iba o sabihin nating kung itrato niya ibang tao ay walang ya siya o pangit ang ugali niya, okay? O hindi maganda ang pagtrato niya sa ibang tao. Kung magagawa mo na mailid itong babae na ito ng tama o magagawa mo na mapanatili yung respeto niya sa iyo, then itong babae na ito ay ibibigay lahat ng mga bagay na gusto mo o sabihin na nating hindi aabot sa punto na magbabastusan kayo o aabot sa punto na magiging magulo yung relationship ninyo. Kasi lahat ng mga bagay sa mundo mo ay umiikot sa iyo. Okay? Ibig sabihin, lahat ng mga bagay na mangyayari o mararanasan mo sa buhay mo ay of course bunga ito ng mga desisyon o mga bagay na pinili mo. Okay? So kung gusto mo na maging masaya palagi ang relationship ninyo at palagi kang ilolipop o palagi kang i-helicopter o upupuan nitong babae mo na ito, then ang bagay na dapat na ginagawa mo ay yung tamang mga bagay. Okay? Yung i-game mo siya, magde-date kayo ng isang beses sa isang linggo, tapos patuloy mong i-improve ang sarili mo, tapos mapapanatili mo na o panatilihin mo na mataas ang attraction at interest level niya sa iyo. Kumbaga, sa madaling salita, magpakalalaki ka. Okay? Maging masculine ka. Dahil sa totoo lang, yung pagiging masculine mo o pagiging tunay mong lalaki, yan ang tunay na rason kung bakit attracted o nagugustuhan ka o patuloy na nalilibugan sa iyo yung babae mo. Okay? Dahil sa oras na mawala yung masculinity mo o bumagsak ka sa mga test niya, katulad nitong pakikipag-away o pakikipagtalo niya sa iyo. Okay?
then of course, bababa at bababa ang respeto niya at pagtingin niya sa iyo. Okay, respeto at pagtingin na kapag bumaba o nawala, then of course, mawawala rin yung nararamdaman niyang romantiko na nagmo-motivate naman sa libog niya na nararamdaman niya para sa iyo. Okay? So, nagmumula yan dyan sa pagkalalaki mo dahil ang hinahanap ng isang malambot na babae ay isang matigas o matibay na lalaki. Okay? Kaya importante na kung gusto mo na maging masaya o masarap ang relationship ninyo, magpaka-lalaki ka. Okay? Kontrolin mo yung emosyon mo. Huwag kang pumatol sa kanya. Pero hindi ibig sabihin yan ay ito-tolerate mo na yung ugali niya na hindi maganda. Matter of fact, ang bagay na dapat na ginagawa mo kapag siya ay nagiging bastos na o hindi na tama yung ginagawa niya, dapat lang na dinidisiplina mo ito. Okay? Hindi dapat na magsusunod-sunuran ka o kukonsintihin mo siya o yuyukuan mo siya o pagsisilbihan mo pa siya o bibigyan mo pa siya ng reward kapag kamali na yung ginagawa niya. Dapat lang na i-ano mo siya, kumbaga disiplinahin mo siya o turuan mo siya ng tama. Okay? Dahil sa totoo lang, ang gustong mangyari ng babae sa mga oras na sabihin nating pinapakitaan kanya ng hindi maganda, okay? O dinodumina kanya, sinusubukan kanyang alabanin. Okay? Ang gusto niya makita sa mga moment na iyan ay yung bayag mo, okay, literally, okay, pati na rin dito sa punto ko, okay, well, yung punto ko isa, gusto niyang makita nga na, kumbaga, kaya mong manindigan o ipaglaban kung ano yung tama para sa iyo, kahit na mawala pa siya o kahit na ma-upset pa siya o hindi niya pa magustuhan yung magiging reaction niya sa bagay na gusto mong mangyari. Kumbaga, ang tunay na gusto niyang mangyari ay dominahin mo siya. Huwag yung patulan mo siya. Iparamdam mo sa kanya na mas mature ka o mas kontrolado mo yung emosyon mo o mas sabihin na nating mas mataas o mas malawak o sabihin nating mas matibay ka nga sa kanya. Okay, dahil again, ang hinahanap ng babae ay isang lalaki na may mas mataas na value kaysa sa kanya. Okay, yung lalaki na sabihin nating kaya niyang tingalain o yung kaya niyang maano siya, yung ma-intimidate man lang o mahiya. Okay, dahil nga ang tingin niya dito sa lalaki na ito ay mas mataas sa kanya, yung kaya niyang irespeto. Okay? Hindi yung lalaki na siya pa yung may mas mahina na control sa emosyon niya. Okay? Siya pa yung mas palapatol. Okay? O sabihin nating pareho lang sila ng babae niya na emotional o palapatol sa mga sitwasyon na katulad nga ng moment na nag-aaway kayo nitong lalaki na, o nitong babae mo na ito o nitong lalaki sa relasyon ninyo. At pag nagawa mo yung bagay na iyan, then of course, instead na maging magulo ang relasyon ninyo at bumaba ang tingin sa iyo ng babae na ito, ang mangyayari ay of course yung kabaligtaran. Okay? Ibig sabihin, mare-reward ka niya. Okay? Pagsisilbihan ka niya, respeto siya sa iyo, sasubmit siya sa iyo, o susunod siya sa iyo, and also at the same time, magtitiwala siya sa iyo na mas tama kang sundin o pakinggan kumpara sa sarili niyang desisyon. Dahil nga napatunayan mo na yan sa kanya noong mga oras na tinitest niya yung sitwasyon kung papatulan mo ba ito sa moment na sabihin nating emotional na siya at maaaring maging emotional ka din. Okay? So, ibig sabihin, sa moment na magawa mo nga yung bagay na iyan, of course, mangyayari na lahat ng mga bagay na gusto mo. At kasama dyan, yung of course, isubukan niya palagi ng masarap, okay? At upu-upuan ka niya o magawa mong mabanatan siya ng madalas, okay? Nang dahil nga sa respeto o paghanga o sabihin na nating hiya o panliliit na mararamdaman niya sa mas malaki at mas dominante o mas may control na tunay na lalaki na kaharap niya sa mga moment na ito. Okay? O sabihin natin lalaki na karelasyon niya o nakaka-date niya sa mga moment na ito. Okay? Dahil nga, kapag ganyan yung naparamdam mo sa kanya, of course, tataas yung tingin niya sa iyo. So, kung tataas ang tingin niya sa iyo, then of course, dahil mas weaker species ang babae kaysa sa
lalaki at lalaki talaga by nature ang kailangan ng babae sa mundo para mag-survive, then of course, sasubmit ito sa iyo. Okay, magtitiwala ito sa iyo. Bababa ang tingin niya sa sarili niya, o lilit ang tingin niya sa sarili niya, at maniniwala siya na dahil mataas ang tingin niya sa sarili mo at mababa ang tingin niya sa sarili niya, kailangan niya yung isang katulad mo na may mataas na value, okay, para maging masaya at para mag-survive siya sa mundo na ito. Ang daming bullshit, di ba, pagdating sa babae. Kaya nga ano bang palagi kong sinasabi sa inyo, bago kayo makipagrelasyon o bago kayo pumasok sa isang romantikong koneksyon, then dapat alamin niyo muna ang female nature at kung paano ang tamang diskarte o game kapag nagkaroon ka ng babae sa buhay mo. Okay? Dahil ang pakikipag-relasyon sa babae ay hindi biro. Napakaraming mga negatibo na may kasama rin naman positibo, okay, na kaya itong maidulot sa buhay mo. Okay? So, ibig sabihin nga, nasa pagka-leader mo pa rin yan. Okay? Kumbaga, magiging problema lang ang babae o magiging distraction lang ito sa iyo kung hindi mo magagawang i-lead yung sarili mo o yung relasyon ninyo ng tama. Okay? Kumbaga, kung magagawa mo na gamitin ito ng tama at magiging responsible ka pagdating sa, sabihin nating, paggamit mo sa kanya, hindi naman parang bagay, kumbaga sa life mo, kung paano mo siya idadagdag sa buhay mo, kung paano mo siya gagamitin, kung magagamit mo siya ng tama, then magiging maganda ang benepisyo nito sa buhay mo. Okay? Napakaraming maibibigay nito na magaganda sa iyo. Pero kung magagawa mo na gamitin ito ng mali, itong mga babae na ito, kung hindi mo alam kung paano sila gamitin ng tama at magagamit mo sila ng hindi maganda, then hindi lang basta sabihin nating masisira mo na yung buhay niya o maapektuhan mo siya, kundi masisira mo din pati ang buhay mo o sabihin nating makaka-apekto ito sa mga bagay na gusto mo mangyari sa sarili mo. Okay? Kaya instead na unahin ninyo yung pambababae, okay? Ang bagay na dapat na pinaprioritize na lang ninyo o inuuna ninyo ay walang iba kundi yung pag-focus ninyo o paghahanap ninyo at pag-invest o pagsasakripisyo o pagiging magaling ninyo sa inyong mga grind and purpose, self-improvement at pag-abot sa mga tunay ninyong potensyal.